Oh, Maker, come and make what you will of me. There is nothing broken that you cannot repair. So, Lord, I leave my life in your loving care. I belong to the Lord. I am not my own. I belong to the Lord. I am not my own. I will honor Him. For this I know I belong to the Lord. I am not my own. I will honor Him. For this I know I belong to the Lord. I am not my own. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating confession of faith. Basahin po natin ang sabay-sabay po ito pong ating pong confession of faith. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Buksan niyo po yung pong mga Biblia sa aklat po ng Hebrews. Hebrews chapter 13, verse 5. At atin po itong pagnilay-nilayan. No, Hebrews chapter 13, verse 5. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Isang verse lang po ito. Hebrews chapter 13, verse 5. Nakita na po? At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng ipong banal na salita at patuloy namin itong idunudulog sa iyo. Nabigyan niyo kami ng karunungan na maunawaan ang mga talatang ito, and the same time, Panginoon, ang ipong mensahe ay patuloy na tumimo sa aming mga puso. Ito ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Nung binasa po natin, parang sabihin natin, parang gasgas na yung terminology pong ito. No, yung isang kataga ito, never will I leave you, never or nor will I forsake you. Sa iba't ibang mga salin, pero isa-isa lang po yung kanyang thought na hindi ka iiwan o hindi ka pababayaan. No? Ilang beses na po ba tayo iniwan, no, ng ating mga, wag na yung mga magulang, no? Ilang beses na tayo iniwan ng iyong mga kaibigan. No? Ang tawag nila sa salitang kanto, iniwan sa ere. No? Ilang beses na tayong pinangakuan pero hindi naman tinupad. Sa trabaho, ilang beses kayo pinangakuan? Marami, di ba? Pinangakuan kayo ng maraming benefits, malaking sweldo, pero may kasabihan din. Pinangakuan ka na, wag mo nang antayin tuparin. Abuso na kapag tinupad pa. Pinangakuan ka na, no, wag mo nang antayin na tuparin. No? Pero, ang bottom line is, napakadami ng mga bagay, napakadami ng mga tao ang nangako sa atin, pero hindi naman tinutupad. Marami mga tao na nagsabi ng kanilang mga commitment, nagsabi ng kanilang mga suporta, pero hindi naman
nangyayari, hindi naman ginagawa. At the end of the line, iiwan ka, iiwan ka sa air, sabi nga nila, at hahayaan ka. At isa to sa mga pangako ng Diyos na kailanman ay hindi magbabago. At sinabi din po dyan na ang ating Panginoong Diyos, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sa verse 8 po ng chapter 13. Ibig sabihin yung mga katagang ito na binabanggit po sa kanya pong salita, maging ito man ay sinabi noong panahon, no? Sinabi rin po ito ni Moses kay Joshua sa mga Israelita at maging kay Joshua, dahil nga sila po ay papasok na sa Promised Land. At sa pagpasok sa Promised Land ay si Moses ay mahina na at kailangan niya ng may kapalit. Ang successor niya po na si Joshua na kanyang head of the army. Siyempre kapag ikaw ay bago yung pamunuan sa iyo, walang tao na pag nilagay mo sa isang position ay alam niya agad ang lahat. Although may idea siya sa bagay po na yun, pero hindi niya alam lahat kasi hindi pa na-experience. Kaya nga ito yung katatayuan po ni Joshua na kung saan siya ay yung mamumuno na doon sa Israel. Siya nang mamumuno at siya nang maglilid patungo doon sa Promised Land. Kaya napakahirap kay Joshua kung paano niya sa labanan, sa gera, kaya niya. Wala, no questions asked si Joshua. Pero yung administration, medyo parang bago sa kanya. Kasi may kanya-kanya tayong mga forte. Pero iba ang magaling sa administration. Ibang magaling naman sa service. Iba na yung magaling naman sa teaching. Iba naman yung magaling saan. Marami tayong mga forte. Kaya ito ay ipinagkatiwala din kay Joshua, kung saan ito yung encouragement po ni Moses kay Joshua na hindi ka pababayaan ni Yahweh. Hindi ka kailanman iiwan ni Yahweh. Kung paano siya sumama kay Moses, kung paano sinama si Moses, ginabayan ng ni Yahweh, ganun din yung sinasabi dito na pagsama ni Yahweh kay Joshua. At sa ating pong panahon, dito po sa ating po sa New Testament, ay binabanggit din po mga katagang ito. Ito po ay in the context din po doon sa Deuteronomy at maging sa Joshua. Hindi po siya magkaibang context, kundi same context po sila. Kaya bibigyan din po natin ng konting exhortation po ito kasi may binanggit din po sa unang verse na sabi din po diyan, keep your lives free from the love of money. Ano kinalaman ng money doon sa never will I leave you, never will I forsake you? Pero binanggit din kasi dito sa verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, no? Dito na sinabi ng ating Panginoon Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi na po tayo magpo-proceed muna sa verse 6. Dito muna po tayo sa verse 5. At ang ating pong pag-nilay, may pamagat po ito nga more than enough. No? Ano bang kanta yun? Never enough. Never enough. Never, never, never. Pag ako makanta talaga, no? Sa totoo lang po yung mga naka-attend kagabi na nung lamay, yung kumakumanta mga bata doon ay mga apo ko sa pamangkin, 'di ba? Kumanta sila, 'di ba? 'Di ba? Obvious talaga na wala talaga sa lahi namin ng kumakanta. Wala, totoo lang talaga, wala talaga sa amin ang buti na lang, praise God at binigyan ako ni Lord ng marunong kumanta, no, si Ate Hazel. Pero sa ano po namin, nasa side namin, wala talaga, walang maasahan, no. Nakita niyo naman kagabi, di ba? Pasensya na po kayo. Ano po, nagpa-practice pa lang po 'yun. Kaya more than enough, no, higit pa sa sapat. Sino rito ang enough ang kailangan pamumuhay sa araw-araw? Enough, enough yung sapat. No, sapat yung pamumuhay sa araw-araw. Yung sweldo natin na sabi nila kakarampot pero napagkakasya.
Sabi, ah, sapat, at iba nagsabi naman ay higit pa doon sa sapat yung mga biyaya na natatanggap nila sa araw-araw. At tignan po natin, no? May mga tao na hindi nakokontento doon sa mga bagay na meron sila. At ang issue ng ating bansa ngayon ay may kinalaman sa pera. No? Yung corruption po sa Pilipinas ay no, talamak po talaga at ang laging pinag-uusapan, laging pinagtatalunan, pinag-aawayan, maging sa Senado, sa Kongreso, saan pa mang debate, lagi ay pera. Hinahanap yung mga perang nawawala, hinahanap yung mga perang na dapat na naputas sa gaytong project pero walang nagawa, walang nangyari. Puro pera. At sinasabi nila na yung pera ibinulsa na milyon-milyon o bilyon-bilyong peso ang ibinulsa. Pero bakit ganun na lamang ang bakit ganun na lamang yung yung eagerness ng mga tao na magkamal ng ganung kalaking pera? Ibig sabihin hindi pa ba enough yung meron silang mga milyones at kailangan pa ba maging bilyon ng kailang pera? Hindi na ako kontento sa ganitong bagay. Kailangan talaga laging higit-higit pa doon sa mga bagay na meron sila. At isa po yan no, sa paalala, maging dito po sa verse 5. Una po, ito po isang warning din. No? Hindi lang po ito encouragement, kundi ito po yung warning. This is a warning sa verse 5a. That guard your heart against greed. Is a vital warning sa atin sa bawat mananampalataya. Nabantayan po natin ang ating po mga puso, ang ating po mga kaisipan patungkol dito sa tinatawag na kasakiman. Kaya keep your lives free from the love of money. Masama ba magkaroon ng pera? Masama ba magkaroon ng maraming pera? Masama ba magkaroon ng maraming kayamanan? Hindi po masama yan. Ang masama yung love. From the love of money. Dahil bakit sinasabi dito na ito isang babala sa atin na umiwas tayo, lumayo tayo sa pag-ibig sa salapi o kayamanan. Kasi ito yung pinagmumulan na tinatawag na kasalanan. Yung pag-ibig natin sa salapi, pag-ibig natin sa kayamanan. Kasi unang-una, bakit ito isang warning? Bakit sinasabi ito na keep your lives free from the love of money? Bakit? Kasi nga may tendency po tayong ma-fall po dito. Kasi una-una kapag tayo ay kulang, kapag tayo ay may mga kakulangan sa ating po mga pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na pangangailangan, minsan nag-resort po tayo dito po sa tinatawag nating love of money. Minsan kapag nagkaroon na tayo, ang nangyayari ay gusto natin next time around ay mas malaki pa rito sa natanggap ko. Hanggang sa naging alipin ka na nung tinatawag na kayamanan o pera po na yan. Avoid loving money. Sabi nga po, avoid loving money. Yun ang iwasan daw po natin dito bilang mananampalataya. At isa po itong sulat po no, sa mga mananampalataya during their time kung saan itong mga mananampalataya sa panahon po nito mga pagkakasul sa Hebrews, yung mga mananampalataya balak na nila o gusto nilang bumalik doon sa Judaismo, sa pananampalatayang Judaismo. No, kasi sa kahirapan, sa mga persecution, sa mga bagay hindi maganda po na nangyari po sa kaya gusto na bumalik na po doon sa dating kanilang reliyon, sa dating nilang pananampalataya. Which is, kasi sinasabi po rito, this is a concluding exhortation po dito po sa Hebrews. Kasi una po sa unang verse ng chapter 13, keep on loving each others as brothers. Do not forget to entertain strangers. Remember those in prison. Then sa verse 4, in marriage naman should be honored. Then pagpasok sa verse 5, dito na sa pag-ibig sa salapi. No? Keep your lives free from the love of money. Tayo bilang mga manggagawa, kumakayod tayo 24/7. Bakit 24/7? Di ba sabi nila, nagtatrabaho ako, ginagawa kong araw ang gabi at ang gabi ginagawa kong araw. Ano ibig sabihin po nun? Kayod da kalabaw, kayod da kabayo.
Sobrang pagpapagal para kumita ng pera, kumita ng salapi. Pero yung pagpapagal po ba natin, pagtatrabaho po ba natin ng sagad-sagad, pagdating ba ng sweldo natin ay sapat ba? Sapat ba yung pagod mo? Sapat ba yung hirap mo doon sa ibinibigay sa'yo? Diba? Hindi. Kulang pa din. Kahit anong pagpapakapagod natin, kahit anong ginagawa natin trabaho, kulang at kulang pa rin. Kasi hindi po tayo nasisiyahan doon sa mga nakukuha po natin. Dahil ang gusto natin ay magkamal ng mas malaking pera. Kaya magtatrabaho tayo na magtatrabaho para mas malaki ang makukuha natin. Kaya noon nagtatrabaho pa ako sa secular, yung mga sa service department po kasi ako eh. Yung mga tao po namin doon, tuwan-tuwa kapag umaabot na kailang OT ng 120 hours. Imagine 120 hours, isang cut-off. Sabi, hindi natutulog yun. Opo, umabot po talaga ng gano'n, 120 hours. Kaya tuwan-tuwa sila kasi yung sweldo nila hindi na pinapansin. Kasi ang laki ng kanilang OT pay. Kaya sabi ko sa kanila, huwag kayong matuwa dahil ang laki ng OT nyo. Yung kalahati ng OT nyo, itago nyo. Sir, bakit po? Pampa-hospital niyan. Ano mangyayari sa'yo kung hindi ka natutulog? Pero natutulog po sila. Bayad. Kaya natutulog bayad. No? Ang point ko po ay, yung pagpapagal po natin, ay meron po yung kapalit din. No? May kapalit po yung halaga. Kung pagpapagal natin sa ating Panginoon Diyos, no? May mga reward din po tayo. Pero yung pagpapagal po natin, to chase material things, ano po talaga yan? Ang kabayaran po niyan ay yung ating pong health. Yung ating pong kalusugan. No, kaya, kahapon din, no, nandun din po kami sa Lamay, sabi ko nga, yung maraming nakipaglamay, yung iba po doon ay, last time ko silang nakita, yung iba doon ay more than 10 years, meron pa nga doon, more than 30 years, no lang din kami nagkita. Meron nga doon, yung ay isa kong pinsan na nakita kami nung inabayan, na umabay ako sa kanya sa kasal. After that, noon lang din kami nakita kagabi uli. Sabi niya kahapon, ilan yun? 23 ba? 27 years. 26 years. O, imagine, doon na ulit kami nagpangita. Ano ibig sabihin din po noon? No? May mga ganung bagay na nakakalungkot isipin. Kung kailan merong namatay, doon pa tayo magpapangipangita. Doon pa tayo magpapanapanag po. Pero nakakatuwang tignan din kasi parang reunion. No, iba't ibang mga kamag-anak from mother and father side na nagkasama-sama. Ang point ko po dito is avoid loving money. This warns against greed and the trap of constantly wanting more material things. Instead, lay your treasure in heaven. Hindi yung magkamal tayo ng material things kung saan, sabi sa mga ngaral, vanity. Meaningless. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung ito ay ginagawa lang natin para sa ating pansariling kapakanan, pansarili nating kagustuhan, hindi para sa ating Panginoong Diyos. Keep your life free from the love of money. The love of money is a craving or a deep-seated trust in wealth to save us from future trouble. Ano sabi rin sa isang kwento sa Biblia na ang dami niyang pera, ang dami niyang income. Sabi niya, magpapatay ako ng kamalig at doon ko ilalagay yung aking mga income, yung aking mga pera. Para pagdating ng panahon ay hindi ako mauubusan. Dumating man ng ilang taon, hindi ako mauubusan ng pera. Sabi ni Lord, you fool, ngayon din ay kukunin ko yung buhay. Kaya mag-ingat po tayo, no? Guard your heart against greed. Baka hindi po natin namamalayan na yung mga natatanggap nating mga material things o yung perang ating nakukuha,
Baka dumadating yung panahon na nagiging alipin na po tayo niyan. Hindi na tayo gumagamit para sa pera, kundi yung pera nang gumagamit para sa atin. Kaya isa po nga warning din po ito sa atin, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Be content. Practice contentment. Ito yung problema po ng mga tao, hindi nakukontento sa isang bagay, hindi nakukontento sa maliit na bagay. Diba noon? Pansinin po natin sa ating mga sarili. Noon, ang gusto lang natin ganito. Simple. At nung nakuha mo na yung simpleng bagay na yun, parang kulang. Parang mayroong mas maganda pa rito. Di ba? Nag-aim tayo ng mas mataas na bagay. Noon, ang gusto lang nating cellphone, magkaroon lang ng cellphone. Di ba? Ngayon, ang gusto natin mga cellphone ay mga high-end na. Kapag may bagong labas, yun ang gusto po natin. Hindi po tayo nakukontento. Lagi natin tinitignan yung kapitbahay. Bakit sila may ganun? Bumili sila ng waterproof TV. No? Kailangan mayroon ka rin waterproof TV, di ba? Bumili sila ng waterbed. No? Kailangan may waterbed ka rin. Ano pa ba? Bumili sila ng kotse. Bumili ka rin, motor. Sila ay nagkakasino. Nagkasino ka din. Oy, take note ha. May nabalitaan ako. Ayun, nagkasino, nagka-NMAX. Oh. Para tatawa kayo, no? Nagka-NMAX na, nagkasino daw, nagka-NMAX. Opo. Kasi pumasok sa casino, dala niya Vios. No, sinanla niya. Ang naibili niya lang NMAX na lang, no? Kaya nung joke lamang po 'yon, no? No, practice and contentment. Sino rin yung kontento sa buhay? Pag sabi kontento ka sa buhay, kung anong meron ka, yun na yun. Hindi ka naghahanap ng bagay na wala. Diba, sa pagkainan na lang. Kahapon nga panireklamo ko. Sorry Lord. Sa pagkain kasi sabi ko, patang alat ng chicken. Ang alat ng chicken. Imbis na magpasalamat complain pa ako eh. Parang alat ng chicken. Maalat ba? Oh, di ba? Hindi ako nakontento doon sa kinakain ko. Talaga. Sorry, Lord. Meron yun ang problema natin bilang mga tao. Kung anong nakahain sa hapagkainan po na sa table po natin, makontento po tayo. Huwag tayong maghanap ng mga bagay na wala diyan o wala sa atin. Huwag nating hanapin yung mga bagay na meron ng kapitbahay natin na wala tayo. Mapuprostrate talaga tayo. Hindi natin pwede i-compare yung sarili po niya sa sarili po natin dahil magkakaiba po tayo. Now, encourage satisfaction with your present circumstances, knowing God provides what you need. Hindi mga wants na tinatawag, kundi yung mga pangangailangan po natin. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, di ba? Natuto siyang makontento sa mga bagay na meron siya. At natuto rin siya makontento kung sa mga bagay na wala siya. Minsan, buhos-buhos yung biyaya. Minsan, wala naman. Kaya napansin nyo rin ba, di ba? Kapag wala tayo, walang-wala talaga, di ba? At kung meron naman, talaga, sobra-sobra talaga. Pero, matuto po tayo makontento. Kaya, sabi po ito, makontento po tayo hindi dahil wala tayong pera o dahil marami tayong pera, kundi kung ano yung meron po tayo, ay makontento po tayo. Kaya kung kasama niyo yung mga misis niyo, mister sa inyong tabi, tignan niyo nga. Hindi po dapat makontento, hindi po makontento yung tanong, no? Practice contentment. The love of money is a craving or a deep-seated trust in wealth to save us from future trouble. Sabi po rito. Ito po yung danger po dito. Kung hindi po tayo nakukontent sa mga bagay na meron po tayo at yung humahantong po sa covetousness. And this covetousness acts as a form of idolatry because it looks to currency instead of the Creator for ultimate safety.
Doon na po tayo naglilin doon sa mga bagay na o yung mga pera. Hindi na po doon sa may nag-create ng pera, hindi na po doon sa creator ng ating Panginoong Diyos, kundi na po tayo tumitingin sa currency, sa pera, sa salapi, sa kayamanan. Hindi na po doon sa nagbigay ng kayamanan po na yan. Diba? Kaya nga po yung ating Panginoong Diyos, diba, during Revelation, nagpakilala po siya una sa kalikasan. Yung kalikasan na nilikha ng ating Panginoong Diyos para makita ng mga tao na siya ay Diyos. Pero anong ginawa ng mga tao? Instead na sambahin nila yung Creator, ang sinamba ng mga tao ay yung kanyang creation. Nagawa ng mga anito. Sinamba yung mga malalaking puno, sinamba yung mga araw, sinamba yung buwan, sinamba yung mga kakaibang bagay na nilikha. Wala po yung pinagkaiba dito po sa nagiging idolatry po tayo, idolatrous po tayo doon sa mga bagay na ibinigay sa atin instead na doon po sa nagbigay. Diba? Minsan nakapokus na tayo doon sa mga bagay na ibinigay sa atin. Diba? Minsan may mga bago tayong bahay, bagong kotse, bagong property. Doon na lang tayo nakasentro. Imbis na nakasentro po tayo doon sa nagbigay ng mga bagay po na yan. Kaya tingnan niyo po yung naging buhay niya, ni Abraham. Na-observe niyo po ba yung buhay ni Abraham nung wala po pa po silang anak? Ang buhay ni Abraham ay maayos, matiwasay. Maliban doon po sila inalis doon sa lugar ng Mesopotamia. Yung kanya pong buhay ay maayos. Pero pansinin niyo po, during sa narrative po ng buhay po ni Abraham, ano po yung nangyari nung siya po ay nagkaanak? Di ba napansin na nung nagkaanak si Abraham, o pinanganak si Isaac, hindi po si Ishmael, si Isaac. But nagkaroon ng conflict doon sa family. Nagkaroon sila ng conflict kay Ishmael. Nagkaroon ng kaguluhan doon sa kailang mga katiwala nila. Bakit? Kasi na-focus si Abraham, na-focus yung mag-asawa doon sa bata. Kaya isang test po yan, no, kay Abraham na i-offer si Isaac kasi yung focus ng mag-asawa ay nasa bata na lang. Doon na umikot ng kanilang mundo doon sa bata kay Isaac. Okay, naging sentro din po ng testing kay Abraham na i-offer si Isaac kung kaya niyong i-offer yan kay Yahweh. Pero ginawa ni Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya yung covetousness o yung kasakiman is a form of idolatry na hindi lamang po yan sa pera. Hindi lang po yan sa mga material na bagay, kundi sa mga bagay na umaagaw sa atensyon natin sa Diyos. That's idolatry. Kasi alam natin kapag sinabi mo, pag idolatry ay yung mga santong kahoy, santong bato na nandiyan po sa naglalaki sa paligid po. Hindi po, no? Maging mga bagay, lahat ng mga bagay na pumapalit sa ating atensyon na dapat ay para sa Diyos. Yan po ay idolatry. Yan po ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa po natin. And be content with what you have. Makontento kung ano ang meron tayo. Huwag tayo maghanap ng mga bagay na wala po sa atin. Contentment means being satisfied because you know your current portion has been assigned by a wise and loving Father. Kaya yung context din po ng Matthew 6:33, recite nga natin, but seek ye first Huwag natin kakalimutan yung kingdom of God kasi lagi nakakalimutan yun. And His righteousness. Ang kasunod, and all of these things. No, hindi po lahat ng bagay na gusto natin, kundi yung mga personal needs natin ay ipoprovide, ibibigay po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, more than enough yung mga needs po natin. Yung wants po natin, ano po yan? Subject for approval. But yung mga daily needs natin, mga basic needs po natin, more than enough po yan. More than enough po yung food na meron po tayo. More than clothing, more than yung housing po natin. Hindi po tayo nababasa, hindi po tayo nahamugan during gabi. No? Satisfaction does not come from favorable economic conditions, but from an eternal standing in Christ.
Kasi ang problema po din po natin, hindi tayo nakukontento kasi nga, ang iniisip natin lagi yung bukas. Paano na yung bukas? Okay ngayon, meron tayong pagkain. Paano yung bukas? Paano sa makalawa? Paano sa isang linggo? Pinoproblema natin yung mga bagay na wala pa. Pinoproblema natin yung mga bagay na hindi naman nangyayari, hindi pa nangyayari. Pastor, ano lang kami, proactive lang, no? Hindi naging reactive. Pero kadalasan ang talagang problema natin, yung mga bagay na hindi po talaga nangyayari. Sa atin mga nangyayari na, no? Lalo sa mga kababaihan. Mga advance mag-isip. Wala pa, naandyan na, di ba? Hindi pa, pero sa kanila nangyayari na. No? Kaya magpasalamat araw-araw, magpasalamat tayo araw-araw sa ating Panginoong Diyos. Bilangin ang mga biyayang natatanggap. Count your blessings, di ba? Hindi yung count your problems. Count your blessing, name it one by one. No? At huwag ikumpara ang mga sarili sa iba. No? Huwag tignan ang buhay ng iba bilang paligsahan. No? Hindi po ito kompetisyon. Hindi po tayo naipag-compete kanino man. Pero yan po yung masakit pong pakinggan. Na maging ang ministry ay nagiging competition sa panahon po natin ngayon. Ngayon, ang may mga age lagi, sabi nila, quote-unquote, yung mga may mga malaking simbahan. Ang mga malaking simbahan ngayon, nakabase sila sa building, sa attendance, sa cash flow. Doon po nila sinusuri po yun. Siyempre, mga maliliit na iglesia, tinitingala nga itong mga malaking iglesia. Naging competition ngayon, para ginagaya na ngayon nila yung mga bagay na meron yung malaki para maging malaki din po sila. Kaya huwag nating tignan ang buhay ng ibang iglesia bilang competition. No? At alamin lang po natin ano po ang ating mga kailangan. Unahin ang pangangailangan kaysa sa luho o gusto lamang. Sino rito yung mga taong bili ng bili kahit hindi kailangan? Taas ang kamay. Parang ako yun na. Di ba yung mga bagay, marami tayong nakikita lang na pagka-sale. Kahit hindi kailangan, di ba? Ay, ano to, baka kailanganin ko to in the future. Baka kailanganin ko to sa ibang araw. Kaya i-reserve ko lang. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin. Sabi ko noon, magbabike ako. Sa gabi, magbabike ako bilang practice ko. Ayun, tama po. Yung bike, nandun lang, nakatambak. Ganyan po tayo. Ang dami nating mga bagay na parang hindi naman siya loophole. Marami lang bagay na tayong mga kinukuha, ina-acquire, na hindi naman talaga natin kailangan. Yan ay mga wants lamang na, kasi nga, lalo na pag sale, di ba? Kasi sale mura. Napapabili ka kahit hindi mo kailangan na yung budget mo ay nakakaltasan kasi mura sayang. O, hindi na to mangyayari pa next time around. No? Mamuhay ng simple. No? Masiyahan sa maliit o simpleng bagay. Hindi kailangan maging malaking isang bagay para tayo ay maging masaya o magalak. At sa mga simpleng bagay ay masiyahan po tayo. Kaya kagabi parang tumawa kay Iya, no? Si Iya talaga hindi mahiyain yung bata na yun. No? Kagabi first time nakarating doon sa nakihalubilo sa mga tao at meron din ako isang apo sa pamangkin na same age niya rin. Nakipaglaro sa kanya. Ang kagandahan nun, sabi ng mga nung nanay nung batang lalaki, sabi niya, plastic yan. Lahat ng bata inaaway nun. Samantala kay Iya, pa-cute talaga, pa-cute. Alam, titiyo parang emu. Alam, patagal magkakilala. Talaga, tas yung bata na rin na yon, hindi mo mapupunta doon sa ibang lugar yun na hindi kasama yung kanyang kapatid. Samantala, pumunta sa Iya doon sa unahan, sa kanila. Sumusunod din doon, pupunta rin doon. Kasabi ko sa kanila sabi ko, baka ano na yan, baka itanan na yan. Mamuhay lang po na simple, maganong bagay, masiyahan po tayo. Hindi kailangan maging grande, ang isang pamumuhay para tayo ay masiyahan. Practice contentment. Maging masaya tayo, maligay, magalak po tayo, kahit sa mga maliliit na o simpleng mga bagay.
Diba? Sino ba itong mahirap i-please? Yung mahirap i-please. Mahirap talaga, mahirap patawanin, mahirap pakisuyuan. Lalo na mahirap talaga i-please, no? Yung mga tao. May mga ganung tao mahirap talaga i-please. Pero may mga tao madali naman, no? Mga simpleng bagay lamang ay napapatawa at napapaligaya na po natin sila. Tawa, hindi po tayo mga taong mahirap po i-please. Tayo po ay kontento sa mga bagay na meron po tayo. Ano po yung reward po niyan? Sabi, because God has said. Pagkatapos sinabi dito na keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Kung ikaw ay umiiwas sa pag-ibig sa salapi o kayamanan at nakukontento ka sa buhay o mga bagay na meron ka because God has said. No, hindi po ito in-insert lang na kagaya sa sa flood control project. No, hindi po ito in-insert, kundi ito po talaga ay karuktong po talaga. Because God has said, never will I leave you. Kahit kapos ka sa pera, kahit kapos ka sa lahat ng mga bagay. Sabi ni Lord to, never will I leave you. Sa NIV, never will I forsake you. This is the God who keep His promise. Hindi siya yung Diyos na nangangako tapos ipinapako. Hindi siya yung Diyos na sinasabi natin na promises are made to be broken. Kaya hindi po magandang hindi po magandang tagline yan. Hindi po natin pwedeng sabihin o dahilan yan na promises are made to be broken. The God will keep His promise. Ito yung Diyos na tumutupad sa lahat na kanyang pangako. Sa verse 8 na binanggit ko kanina, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yung ipinangako niya noon kina Abraham, pinangako niya kina Jacob, pinangako niya sa mga alagad, at yung pangako niya sa panahon po natin, at yung mga pangako niya na binabanggit dito po sa kanyang salita, yan po ay totoo. Yan po ay kanyang tutuparin. May mga pangako na ba ni Lord sa inyo na tinupad niya na? At may mga pangako pa ba si Lord sa inyo na hindi pa tinutupad? Meron tinupad at merong hindi pa, di ba? Kasi ano pa tayo? Still hoping pa rin hanggang ngayon sa mga iba pang mga pangako na hindi pa tinutupad ng ating Panginoon Diyos. Pero isa ito sa mga pangako ni Lord, no? This is an unchanging promise. Hindi ito nagbabago. Maging sa panahon po ni Moses, ilang libong taon na pong nakakalipas. Yung pangako pong ito, hindi po itong nagbabago. This is an unchanging promise. Rooted in God's ultimate assurance. I will never leave you nor forsake you. The same thing na sinabi niya po kay Joshua. Be courageous. Tatagan mo yung kalooban, tatagan mo yung loob. Yung sabi po, no? For He has said, I will never leave you nor forsake you. This echo quotes God's profound personal assurance originally given to Joshua. Ngayon, ini-extend po sa bawat mananampalataya ng ating, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Never will I leave you, never will I forsake you. Hindi rin pala totoo na kapag ang ulan ay ang tulo kapag umuulan lang. Kagaya nga walang ulan pero tumutulo. It is unchanging promise of God na siya ay totoo noon, totoo ngayon, at siya pa manatiling totoo po magpakailanman. And it's a guaranteed security. This emphasizes that divine presence is stronger than any earthly or temporal trial. Guaranteed security. Diba? Nung sinabi kay Joshua ito ni Moses, no? O sinabi ni Yahweh kay Joshua at kay Moses, never will I leave you, never will I forsake you. No? Sila ba ay nagdalawang isip? Sila ba ay nagduda? No, hindi. Tinirit po nila ito as ito po ay nagkatotoo na. At nagkatotoo na po talaga.
At maging defeat po nila sa I. No? Hindi ibig sabihin po na, natalo sa maliit na barangay ng I. Ano po yung I? Yung group of people po yun na doon po sila natalo. Ibig sabihin ba nun ay nag-fail itong never will I leave you, never will I forsake you? No. Mas lalo siya tinuturuan ni Yahweh na magtiwala sa Kanya. Kasi ang guidelines ni Yahweh before ay lahat ng mga ay tawag ito, lahat ng plunder ay sisirain o iba ay dadalhin sa kaban ng templo. Pero ang ginawa ni itong grupo na ating ginawa ni Achan, nagnakaw sila ng mga bagay na nakita nila maganda. Ano ginawa nila? Tinago nila sa kailang, 'di ba, kailang bahay o sa kailang tent sa ilalim. Kaya sila natalo dahil doon sa ginawa nilang kasalanan. Kaya totoo pa rin sinasabi rito, never will I leave you, never will I forsake you, kasi gustong itama ng ni Yahweh itong mga kasalanan ginawa po nila. Upang ipanumbalik yung kailang relasyon po, no? Upang sila po patuloy na magtagumpay. Pero nung na-eliminate itong kasalanan ito, at na-restore po yung relationship, di ba? Sila po yung nagtagumpay, sila po yung mga nanalo sa mga labanan. Imagine yung mga slave. Wala po silang kakayahan sa mga sa mga labanan kasi sila po yung mga slave. Slave po sila for 400 years. Pero every time na sila lumalaban, nakipagdigma, sila po yung nananalo. Nananalo sila hindi dahil sila ay magaling, hindi po dahil sila ay biyasa, hindi po. Dahil sila ay sinasama at pinapatubayan ni Yahweh. And this is the guaranteed security. Maging sa po sa atin. Na sinasabi po ng banal na kasulatan na never will I leave you. Hindi ko kailanman kayo iiwan o pababayaan. Pababayaan tayo ng ating pamilya, pababayaan tayo ng ating mga kaibigan, pero hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi lamang po pababayaan, kundi iiwan. Kaya sa amin nga, parang itong yung namatay ng nanay ko, parang iniisip ko, sabi ko, sa kami kuha ng pera? Kado sa hospital pa lang, sabi ko, sa sarili ko sabi ko, paano may lalabas si nanay? Ang laki na ng bill namin. Sabi ko, si nanay, wala namang trabaho. Sabi ko, ako wala rin trabaho. Pero, sa biyaya ng Diyos, no? Hindi ko rin alam kung paano yung na-provide yung amount of money at the short span of time. At maging dito po sa burol din po ng nanay ko. Parang, namatay siya Thursday, nag-text nag-PM yung aking pamangkin, sabi niya, kailangan natin ng ganitong halaga. Parang initial na amount ay kailangan natin mga 70,000. Doon sa pagpapahukay, sa mga iba pang mga gagastusin. Sabi ko, saan ba namin kukunin itong mga pera na to? Parang ganun kabilis. Okay, sana kung a month o a week. Pero yung ganung abrupt, no? Parang hirap, no? Pero totoo po, no? Ang totoo po ito, sinasabi ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo iiwan o hindi niya ito kailanman pababayaan. Parang kahit sa atin, parang ang hirap din natin maunawaan, natin maintindihan, natin abot, hindi natin alam, pero ang ating Panginoon Diyos ay nananatili po siyang tapat. At isa po yung guaranteed security po sa atin. Na mangyayari yung kanyang pangako. God will absolutely
under no conditions, ever abandon His people. Hindi po ito nangyayari before ng trials. Hindi rin po ito nangyayari after ng trials. Nangyayari po ito during the storm, during the trials. Doon po natin nararanasan yung kanyang habag. Doon po natin nararanasan na napufulfill yung kanyang pangako sa bawat po sa atin. The God who keep His promise. Ito yung Diyos na tumupad na kanyang pangako, maging kina Eva at Adan, maging kina Abraham, kina Moses, kina Joshua. The same God. Natutupad na kanyang pangako sa panahon po natin. Pero hindi po mangyayari yan before ng trial. Hindi po yung mangyayari after the trial, kundi mangyayari po yan during the storm or during our trials. Kaya nga hindi po inaalis ni Lord yung storms. Pero kasama po natin siya during the storm. Diba? Maging mga alagad ay nung sila po inabot ng bagyo sa lawa, nung hindi po sinabi ni Jesus na umalis ka, lumayo ka sa amin. No? Kundi sinamahan ni Jesus yung mga alagad doon during the storm. It's a guaranteed security na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, basta tayo lamang po ay maniwala at magtiwala po sa ating Panginoong Diyos. Kaya parang yung Thursday parang nawawala ako ng pag-asa. Sabi ko, parang ganun ka iksing panahon. Ang hirap, no? Pero ang Diyos ay gumagawa ng kanyang pamamaraan. God moves in His mysterious ways. Minsan may mga bagay na nangyayari hindi talaga natin na lubos akalain na solve na pala yung problem. Talagang praise God at naitawid na rin po yung pangangailangan ng aking magulang sa kanyang libing, no? sa kanyang burol, sa kanyang libing. Kaya salamat din po sa bawat sa nakiramay. Salamat din po sa mga nanalangin, nagpagal, sumuporta. Lalo na po ng iglesyang ito, no, na patuloy na sumusuporta po sa amin pong pamilya. No? Hindi ko ito po isa-isahin ang bawat isa. The God will keep His promise. No? Nawa ay patuloy nating yakapin, panampalatayaan, paniwalaan itong pangako po ng ating Panginoong Diyos. No, hindi po ito sinabi lamang para lamang i-comfort itong mga mananampalataya, kundi ito ay sinabi ng ating Panginoong Diyos at ito ay kanyang gagawin at kanya pong tutuparin. No? And this text tells believers to be free from the love of money and to be happy with what they have. And God promises that He will never leave or abandon His people, which gives strength to trust Him instead of chasing wealth. No? Nawa, bawat sa napagpala ng salita po ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating panghawakan ang Kanya pong mga pangako. Tayo po'y manalangin. Tayo po tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, dahil Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti sa amin at hindi ka nagkukulang. You are more than enough. Higit sa sapat ang mga biyayang ibinibigay mo sa iyong mga anak. Higit sa sapat ang mga nararanasan naming biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, dahil alam mo ang aming mga pangangailangan at hindi ka kailanman nagkulang. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. Dahil ikaw ay makapangyarihan
nakikita mo at nalalaman mo bago pa man mangyari ang isang bagay. Bago pa man namin ibuka ang aming mga bibig, ay alam mo na ang aming mga sasabihin. Maging aming mga puso ay alam mo ang aming mga nararamdaman at maging aming mga naiisip. Kaya salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay makapangyarihan. Salamat dahil alam mo ang lahat ng bagay. Kaya kami ay nagpapasakop sa iyong dakilang kapangyarihan. Na pangunahan mo ang buhay ng bawat isa. Pangunahan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin alam ang mangyayari bukas. Hindi namin alam ang mangyayari mamaya. Kaya ikaw nawa ang patuloy na magdikta ng aming lalakaran. Ikaw ang mag-direct ng aming daanan. Upang kami nga, Panginoon, ay hindi maligaw, hindi kami madapa, hindi kami mataliso, hindi kami ma-aksidente o madisgrasya. Dahil alam mo ang bawat nilalakaran ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita maging sa mga oras na ito. At aming pinananampalatayaan, aming pinaniniwalaan ang lahat ng mga pangako mo, lalong-lalo sa mga talatang ito, na kailanman ay hindi mo kami iiwan, kailanman ay hindi mo kami pababayaan, dahil kami ay iyong mga anak. Kaya salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito, na patuloy naming niyayakap at patuloy naming paniniwalaan. Dahil sa ito nagmula. Dahil alam mo ang mangyayari sa inaharap. Kaya alam mo ang mangyayari sa aming mga buhay. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na dinadakila maging sa mga oras na ito. At patuloy mo nawang ingatan ng bawat isa. Gabayan ang iyong mga anak sa mga oras na ito. At maging sa aming pansamantalang paglisan sa lugar na ito. At sa mga bagay pa na aming mga gagawin, nawa ikaw ang aming mapaluguran. Ikaw ang maitaas namin sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Mabigyan ka namin ng kaluguran sa lahat ng mga gawain namin, hindi lamang sa iglesyang ito, maging sa aming mga personal na mga activities. Ikaw ang patuloy naming maitaas. Maging sa aming opisina, sa trabaho, sa eskwela, sa community, o alinmang mga lugar na napupuntahan namin, pakita nawa ang iyong kabanalan sa bawat isa. Makita si Kristo sa aming pamumuhay. Kaya ito'y aming idinudulog at patuloy ipinagmamakawa sa iyo. Nakatagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. At pagpalain mo ang buhay ng mga anak mong ito, Panginoon, dinako mo sa lugar na ito. Pagpalain pa, Panginoon, ang kanilang mga pagpapagali. Pagpalain pa, Panginoon, ang pagsusumikap na iyong mga anak upang patuloy na lumago sa pananampalataya. Kaya sa'yo namin ito patuloy na itinataas at inudulog ng merong pananampalataya at pagtitiwala dahil ikaw ay buhay at tunay na Diyos. We thank you, Lord, sa oras na ito. And we thank you, Lord, sa congregation na ito. And we thank you, Lord, sa iglesyang ito na itinatag mo sa lugar na ito. At patuloy ko pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang buong kapulungan na ito. Na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Gabayan at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, aksidente o disgrasya. At pagpalain ang kamay ng bawat isa. Na maihayo ang iyong banal na salita. May pangaral ng mabuting balita na nagmumula sa iyo. We thank you, Lord. Pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won.
For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory